Ang kwento na aking babasahin ngayon ay tungkol sa Babalikan Kita, Lara. Sa tahimik na bayan ng San Isidro, simple lamang ang buhay ni Lara. Tuwing umaga, tumutulong siya sa maliit nilang karinderya malapit sa plaza. Kilala siya sa lahat bilang magandang dalaga, may mahinhinang ngiti at pusong mabait. Isang araw, nagulo ang payapang baryo nang dumating ang grupo ng mga sundalong Amerikano para sa isang misyon sa kanilang bayan. Kabilang doon si David Anderson, isang batang sundalong Amerikano na matangkad, maputi at may mga matang kulay dagat. Noong una, takot si Lara sa mga sundalo. Pero si David ay kakaiba. Palagi itong magalang, laging nakangiti, at kahit hirap magsalita ng Tagalog, pilit siyang natututo. Magandang umaga. Pautal-utal nitong bati minsan habang bumibili ng lugaw. Natawa si Lara. Magandang umaga rin. Mula noon, araw-araw nang pumupunta si David sa karinderya kahit hindi naman talaga siya gutom. Minsan, 3 beses pa sa isang araw. David, natatawang sabi ni Lara, parang lugaw na lang ang dahilan mo para makita ako. Ngumiti ang binata. Maybe, ikaw talaga. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ipinasyal ni Lara si David sa ilog, sa palengke, at sa lumang simbahan ng bayan. Si David naman ay nagtuturo kay Lara ng English, habang tinuturuan siya ni Lara ng mga salitang Tagalog. Sa ilalim ng mga bituin, madalas silang magkwentuhan. Pag natapos ang misyon ko, sabi ni David isang gabi, gusto kong bumalik dito. Hindi bilang sundalo, kundi, sabi ni Lara, o tanong ni Lara. Mahina itong ngumiti habang hinahawakan ang kanyang kamay. Bilang lalaking magmamahal sa iyo habang buhay. Ngunit dumating ang araw na kinatatakutan nila. Kinailangan bumalik ni David sa Amerika. Sa huling gabi nila bago umalis, pumunta sila sa tabing dagat, kung saan unang nagtapat ng damdamin si David. Mahigpit niyang niyakap si Lara. Hintayin mo ako. Napaluha si Lara. Paano kung hindi ka na bumalik? Tiningnan siya ni David sa mata. Babalikan kita, Lara. I promise. Kinabukasan umalis si David. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Sa una, madalas ang tawag at sulat ni David. Pero habang tumatagal, naging mahirap ang komunikasyon dahil sa trabaho nito bilang isang sundalo. Maraming gabi na umiyak si Lara habang nakatingin sa dagat. Maraming beses ding tinanong niya ang kanyang sarili kung babalik pa ba talaga si David. Ngunit hindi siya sumuko sa pangako nito. Lumipas ang 5 taon, isang hapon habang nagsasara si Lara sa kanyang karinderya, may narinig siyang pamilyar na boses. Do you still sell lugaw here? Natigilan siya. Dahan-dahan siyang lumingon at nandoon si David. Mas matured na ito, mas matikas, pero pareho pa rin ang mga matang minsang minahal niya. Hindi na napigilan ni Lara ang pagluha. David.
Lumapit ang binata at inalabas ang isang maliit na kahon. Told you, babalikan kita. Sa gitna ng tahimik na gabi ng San Isidro, lumuhod si David sa harap ni Lara. Will you marry me? Habang umiiyak at nakangiti, tumango si Lara. Yes. Yes ang kanyang sagot. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal sila sa lumang simbahan ng bayan. Maraming tao ang nagsabing parang pelikula ang kanilang kwento. Isang sundalong Amerikano at ang simpleng dalagang Pilipina na pinagtagpo ng tadhana. Ngunit para kina Lara at David, hindi yung tungkol sa distansya, lahi o panahon. Dahil ang totoong pagmamahal, marunong bumalik. Maraming salamat sa inyong panunood. Sa gustong magbahagi ng kwento, just comment down below. Thank you.